Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong dalawang videos na pinasa sa atin na re-reactan natin ano. Naguguluhan kasi ako dito. Sabi doon sa caption nakalagay viral to now. Tapos dahil bago ang crew, pati tiles pina-inventory ng head nila. Tapos talaga naman dito for entertainment purposes only. What do you mean? Entertainment yan na ganyan. At marami pa may mga nababasa ako sa comments eh. Hindi ako nagtrabaho sa fast food. Hindi ko alam kung may tradition ba talagang ganyan or tingnan natin ano, play nga natin to. Hindi niya ito malilimutan buong ano niya, pagkukro niya. Oo. First time mo mag-inventory ha, hindi magbilang ka ng tiles. So legit na nagbibilang ng tiles ayon dun sa voice na naririnig natin habang ni-record to. Kasi meron ako nababasa dito sa comment. Sabi dito, no, yan yung tinatawag na project flashlight sa mga fast food restaurant. Nag-check yan kung may mga pests kasi bawal yan. Pinupuksa yan agad pag meron. Pero hindi alam ko may mga contractor yan na pest control na hindi dapat ginagawa ng crew yan eh. Kasi for example sa amin ano, syempre lagi ko sinisingit yung trabaho ko kasi may similarities eh. Sa amin may pest control, hindi namin ginagawa yan. Ang bahala dyan, pest control. Kasi sa amin, di ba may kontra kami sa pest control, no? Yung pest control, yun yung bahala sa mga daga, sa kung ano-anong uri ng pests. Di ba? Ang nangyayari doon, pag meron mga kinakain na paninda namin, binabayaran ng pest control kasi sila dapat ang mag-a-assure sa amin na effective yung pest control nila. Wala ka na kaming poproblemahin at I believe meron ang mga Jollibee niyan. Hindi ko naintindihan yung ano legit ba ito? O baka itong nag-franchise ng Jollibee nito hindi kumuha ng pest control? 'Di ba requirements 'yan sa ano? Hindi, yung mga nagtrabaho, legit ba ito? Ito sinasabi nito, no? Yan na, nag-check ng pests daw. Pero ang sabi sa caption kasi, nag-inventory, magbibilang daw ng tiles. Tamo ha, pakinggan nyo. Malilimutan buong... Well, ang re-reactan natin, yung ayon dun sa sinasabi ha, kasi sometimes sa social media, hindi mo na talaga alam kung alin yung totoo eh. Sometimes trip lang for the sake na may upload lang na kahit hindi naman totoo yung nangyayari. Pero re-reactan natin itong video na to as is. Kung ano yung kinaption, kung ano yung sinasabi ng boses sa background. Ano niya, kukro niya. Sabi dito, Ito malilimutan buong... hindi niya daw malilimutan buong pagkukro niya. Pagkukro niya. Oo. First time mo mag-inventory ha, hindi magbilang ka ng tiles. Ano ba yan? Parang ano ba to? Parang hazing ba to? Ganun ba? O initiation? Parang ganun ba? Dahil first time? Tapos vini-video pa siya, no? Ano ba to? Sanction ba ito? Nagkamali ba siya?
ginaganyan mo. Mamaya na ulit. Gusto mo muna. Alam mo, sa totoo lang, I mean, nililista siya eh. So, meaning, mukhang malapit sa katotohanan itong pinapabilang yung tiles. Sa akin, ano napapala dyan? Sa ganyan na gagawin mo? Ano, para ipakita mo na kapit mo sila sa leeg, ganun ba? Na gagawin nila yung gusto mong gawin? Ano yung rationale behind sa pagganyan? Para maka-create ka ng fear na ano, hindi magandang ano to eh, hindi magandang tradition to eh. Yes, ano, naniniwala ako na yung may mala initiation rights, no, pag may bago. Kasi kailangan maging honest ako, ginagawa din namin yan. Pero hindi ganito. For example, may bagong merchandiser sa amin. Pagsasalitain lang sa pep talk bago magbukas ng store. Sino ka? Gusto ko namin makilala. Gusto mo ba kaming alaya ng kanta? Yun lang naman. Pero yung bullshit na ganyan, yung pagbibilangin mo dahil bago. Kasi naiintindihan ko na kailangan may gawin ka para maging one of us ka eh. 'Di ba? Sa mga fraternity may ganyan naman eh. Pero sa akin hanggang pakanta lang. Baka gusto mo naman kami alaya ng kanta niyan. Yung mga ganun lang, pero hindi yung ganyan. Ano ba hindi? Help me understand. Ano ba yung kailangan maintindihan pag pinabilang mo ng tiles? Ano yung madidevelop diyan? Sabi niya para hindi daw makalimutan yung una. Ano yun? Hindi mo makalimutan na tinarantado ka nung unang sabak mo sa pagiging crew? Yun ba yun? Hindi ko naiintindihan to, men eh. Ito yung pinakakabaliwan na tradisyon na ano ko. Na okay lang sana kung meron kang matututunan dyan eh. Or meron kang magigain dyan sa ginawa mo ngayon sa pagbibilang ng tiles. Para makabisado mo yung gaano kalaki yung area. Hindi rin eh. Pwede naman, may paper naman dyan. Pwede, I do understand, ano, kailangan kabisado mo kung gaano kalaki dapat yung lugar. Pero meron namang pinoprovide na ano dyan eh. Or mapapamiliarize niya na as time goes by eh. Pero hindi talaga eh. Ito yung pinaka-bullshit na tradisyon, kung tradisyon man to, no? Yung mga yung mga nag-fast food crew nga, comment ba? Ano ba yan? Ano bang purpose niyan? Hindi ko naiintindihan eh. Kung meron man yan, hindi ko naman sinasabi na hindi nag-i-exist yan. Kung meron man yan, ano yung layunin yan? Para gawin mo lang tanga, para pagtawanan mo lang yung bago mong crew? Kasi ako, pag naging store head ako, gusto ko talaga family kami eh. Yung talagang gusto kong magaan yung ayoko na maging kupal. 'Di ba? Yung naiintindihan ko yung maging kupal dahil nagkaroon din ako ng kupal na boss eh. Nagiging kupal lang ako kung ang ginawa nung nung mga personnel ko nagnakaw. 'Yon. Nagnakaw, nagpalsipika ng time card niya. Yung mga dishonest na sa akin walang kapatawaran yun eh, mga dishonest na gawain, yun. Pero yung halimbawa nagkamali ng pricing, nagkamali ng 'di ba? Hangga't kaya ko iligtas naman, nililigtas ko. Pero yung ewan ko ba? Alam mo minsan kaya nagiging nagiging impyerno din yung environment ng workplace dahil sa mga kupal na na head eh. Mga kupal na manager. Na dapat supposed to be kung manager ka,
ano ka leader ka eh. Magkaiba kasi yung boss sa leader. Pag leader ka kasi, nalilid mo yung mga tao mo, 'di ba? Ang pinakamagandang ano ng leader, pinakamagandang traits ng leader yung hindi takot na maunahan siya nung tinitrain niya. Gano'n ako eh, yung 'pag halimbawa, wala akong pakialam kung maunang ma-promote sa akin yung ano, yung tinitrain ko. Maraming beses na nangyari yan kasi sometimes ayoko talaga ng ano, ng mas maanong trabaho, yung napo-promote kasi dumadagdag ang pressure nun eh. May mga tao kasi, kwentuhan lang tayo saglit medyo tumabi muna tayo dito. May mga tao kasi na, alam mo yon, yung masyadong matayog ang pangarap, yung gustong-gusto dun sa pwesto pero ayaw ng trabaho. 'Di ba? Ayaw ng trabaho, yung gusto nilang matawag silang manager, gusto nilang matawag sila na operations manager, pero tanga naman. Ayaw naman dun sa trabaho. Pero ako yung tao na ayaw ko talaga ng mga ganun. Basta ako, taasan yung sweldo ko, okay lang. Kahit, basta dito lang ako. Hindi ko sinasabing nasa safe lang ako, no? Ayoko kasi ng masarap kasi mabuhay nang wala kang iniisip masyado. Naiintindihan ko na mas maganda nga naman na umaangat ka ng posisyon. Pero ang gusto ko kasi, nangyayari yun ng organic. Hindi yung dahil kailangan ng kumpanya, wala na makuha na ikaw na lang. 'Di ba? Sometimes no, tapos 'pag naging manager pa, alam mo yung kupal, yung katulad niyan, 'di ba? Ano na pala niyan, yung tapos meron namang may mga sinasabi naman na yung nagiging tagapagmana daw ng kumpanya. May mga gano'n din may mga trabaho din na sinasabihan yung katrabaho na, akala mo tagapagmana ng kumpanya. Pero sometimes nami-misunderstood ng iba yung pagiging sense of ownership. Yung pagkakaroon ng sense of ownership ng empleyado sa pagiging kupal. Baka hindi lang kayo siguro sanay na minamahal ang trabaho. 'Di ba? Ako sa akin, hindi ko inaano yung kantsaw na tagapagmana ng kumpanya. Kasi sa mga quote-unquote tagapagmana ng kumpanya, dun umuunlad yung yung kumpanya eh. Hindi pwede kasi, pag nagkaroon ka kasi ng trabaho, I'm sorry no, pag nagkaroon ka kasi ng trabaho, kailangan talagang ariin mo yun. Kasi yun ang bubuhay sa'yo eh. Kasi kung ikaw ay papasok lang at wala kang dedikasyon sa trabaho mo, gusto mo lang ay mag-time in, sumweldo, umuwi. 'Di ba? Paano luunlad ang kumpanya natin? Siguro ang tinutukoy ng iba na parang tagapagmana yung sumbong ng sumbong yun naman, hindi naman yun. Huwag naman yun, yung sumbong ng sumbong. Pag nasa isang store kayo, no? Pag nasa isang store kayo, huwag sumbong ng sumbong, pamilya kayo diyan, magtulungan kayo. 'Di ba? Magtulungan kayo diyan. Pag may sumablay na isa, magsaluhan kayo. Pero wag naman yung sablay na nagnakaw. Wag ganon. 'Di ba? Iba 'yon. Alam niyo yung mga dishonest na trabaho, 'yun ang wag. Pero yung halimbawa may nakabasag sa inyo, meron nasira, hangga't kaya nyong i-fix diyan sa loob ng grupo nyo, gawan nyo ng paraan. Huwag yung sumbong ng sumbong. Kasi nung unang saba ko sa ganyan, may ganun eh. Akala kasi nila nakaka-promote yung pagsusumbong. Kung tutuusin, nagagalit ang management doon. Tuloy, sinabi sa kanya, kasi may times na kukwentuhan ko kayo. Nagkukwentuhan lang naman tayo dito. Kukwento ko kayo. Nung first time ko, di ba na-promote ako na manager, no? So, dadagdagan yung obligation ko. Kasi dati customer service lang ako eh. Nasa customer service lang ako. Naging selling ako. Kaya ayoko na pinopromote ako dahil wala nang makuha.
Kasi yung case ko noon, kasi wala nang makuha, total kabisado ko din yung selling. Nilateral transfer ako sa selling. So, nadagdagan yung responsibility tuloy. Yung nagbibilang ng pera sa gabi, naging responsibility ko. First time ko. First time ko, no? Ang benta kada gabi, bibilangin mo. Tapos yung pera, ilalagay mo ngayon sa vault. Tama. Pag nilagay mo sa vault, sususian mo yon. Tapos, uwi kayo. Dahil kinabukasan, darating yung accounting, pati yung, yung supervisor ng umaga, bubuksan yon para i-deposit sa bangko. Kasi dadating din yung, yung crew ng bangko eh. Yung mismong, ng bangko, teller ng bangko, doon na mismo i-accept yung deposit. May mga guardian dala-dala yun. First time kong ginawa yon. Hindi ko pa, kasi biglaan eh. Alam ko mali ako. Kasi anong nangyari nun, binilang ko yung pera. Ito yung pagkakamali ko. Ang lock kasi ng bolt, dalawa. Isang main lock, tapos yung sa loob, yung i-scramble mo yung, yung combination. Tama? Di ba ang bolt yung, may rotator ba ang tawag doon? Or yung dial, volt, rotator, saan ko naisip yan? Volt dial. Tama ba ako? Yan o, yung ganito. Yan. Yung dinadial na yan. Volt. Kasi ang dalawa lock ng volt eh, isang susi. Ay, ang una muna, ilalak mo yan, i-scramble mo yung number, tapos isa pang harang susi. Diba? Yun ang ng volt. Nung first time kong ginawa, mga men, hindi ko na-scramble yung hindi ko in-scramble yung dial. Ang ginawa ko lang, nilak ko lang yun. Wala naman ako knowledge dun eh. Kasi biglaan na ko. Alam ko mali, dapat inalam ko. Now, kinabukasan, dumating yung supervisor na naghihinanakit na hindi siya yung pin-remote. Ako yung pin-remote. Biruin mo na pagbukas niya, alam mo yung ginawang issue? Pagbukas ng ng vault, hala, bakit ganito? Hindi naka-scramble. Binilang kumpleto naman yung pera. Alam mo ang ginawa? Nag-email sa operations manager namin, sinumbong ako na hindi ko daw ginawa ng maayos yung Ngayon, tumawag yung yung area manager namin. Di pinagsabihan ako, no? Dapat i-review nyo yun. Now, ipasa mo ko kay kay ganito. Tawag natin sa pangalang Jerome. Pasa mo kay Jerome, kausapin ko. Pinagalitan. Hindi ako yung pinagalitan. Pinagsabihan lang ako. Ang pinagalitan yung sabing ganon. Pag mga ganyan, magtulungan kayo sa store. Wala namang nawalang pera. Ikaw na ang mag-remind sa akin, kay Bungo. Ikaw na mag-remind kay Bungo na dapat anuhin yan. Kasi pag narinig pa ng head office yan, butas pa sa store nyo yan, butas pa sa akin, butas pa sa area natin. Diba? Kasi isang area kami, mahe-headline tayo na, oy, sa SM Valenzuela, may hindi nag-lock ng bolt. Diba? Ay, sometimes kasi sa kaepalan ng mga tao, hindi nila naiintindihan yung tinatawag na na pagiging yung pagiging pamilya nyo sa isang store. 'Di ba? Uli-uli wag mo nang gagawin 'yan na kundi sisibakin talaga kita diyan. Ang gusto ko, mga under ko, naka-loudspeaker 'yun, rinig na rinig ko. Ang gusto ko, pamilya kayo diyan, magtulungan kayo. Kaya idol ko 'yun yung operations manager namin, hindi rin kupal eh. Totoo nga naman. Pag may mga ganong bagay, magtulungan tayo. Hindi yung magkukupalan tayo sa hindi nakaka-gain kasi ng yun eh, ng credibility yun eh. 'Di ba? Pero may email niya isisisi pa yung mga kung sino-sino na wala namang nangyari, wala naman nawala. Nakalimutan lang i-scramble yung bolt, 'di ba?
Although na mali nga no na may na-skip akong isang procedure pero alam mo 'yun, may mga bagay kasi na ano na hindi na dapat bini-big deal. For example, may isa pang insidente no. Yung bawal na bawal kasi yung ito pa. Bawal na bawal kasing maglabas ng item. Kaya nga gustong-gusto ako ng operations manager namin kasi hindi naman sa nagmamalaki may common sense kasi ako. May common sense kasi ako para lumaki ang benta mo. Kailangan mag-isip ka ng outside the box. 'Di ba? Mag-isip ka ng outside the box. Sabi nga ng aming area manager o ng operations manager namin, kaya ka hinire dyan kasi may utak ka. Kung hindi, robot na lang ang robot na lang i-hire namin na pinoprogram lang. Kasi may judgment kasi tayo Kaya tayo hinire For example, ito yung isang scenario no. Bawal maglabas ng item sa store. Bawal. 'Di ba? Bawal na bawal na bawal na bawal. So ngayon, yung mall manager, may biglaan kasing inspection ng Bureau of Fire. Ngayon nataranta yung mall manager kasi sila hindi pa lumalabas yung budget nila pambili ng fire extinguisher. Kami may binebenta kami yung fire extinguisher. Nakiusap sa akin yung mall manager. Sabi ganun nung mall manager. Baka pwede naming hiramin yung mga fire extinguisher pang display lang. Pang-display lang para pag may dumating na yung mag-i-inspection ng Bureau of Fire, makita lang nila na meron kami. After na ibabalik lang namin. Alam mo yung sinabi nung bugok na na supervisor na nagalit sa akin, ay hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi malalabag po sa amin yan. Tanga, di ba? Totoo naman yon, hindi pwede. Ako, nung ako na, nilapitan ako uli. Nilapitan ako. Kasi mas mataas na yung position ko sa kanya Ako naman ang kinausap ni Ma'am Hazel ng SM Valenzuela. Ma'am Hazel ba name nun? Sir, baka pwedeng sige po, gagawa natin ng paraan, yun na sabi ko. Talagang covert operation to nagpaalam naman ako sa superior ko. Sabi ko kay Sir Operations Manager namin, Sir, saglit lang naman pahiramin na natin to. At hihingi din ako ng pabor galing sa kanila. After. Ito namang area manager namin. Sige. Pero hindi ko alam yan Alam mo yon yung sige gawin mo nararapat pero hindi ko alam yan Hindi ka nagpaalam sa akin. Oo sir, basta pinapaalam ko lang at least kahit paano gumagalaw ako dito ng alam mo. O sige, basta hindi ko alam yan Hindi ka nagpaalam sa akin walang conversation na nangyari sa atin. Kasi takot din di pinahiram ko. Biglang dumating yung Bureau of Fire, di pasado sila. Kasi may multa yun May pagka di nakahinga ng malalim yung si mall manager na ibalik na, di wala ng problema. Ngayon naman ang araw ng paniningil, ako naman nahingi ng pabor. Baka pwede naman kami magkaroon ng satellite space, ma'am. Kahit saglit, nagulat yung ABP namin bakit may ang mahal ng renta nito sa alam niyo yung mga satellite space, yung mga, di ba, pag sa aisle ng mall, puro Ace Hardware nakalagay. Sabi, nagtaka, kaya ba ng budget yung magrenta dito? Sabi ko gano'n, Sir, libre lahat yan. Paano nangyari yon? Secret! Ang taas ng benta. Kaya ayokong pakawalan ng Ace Hardware dati nun. Di ba? Ang pagtatrabaho, mga kababayan ko, ay nakukuha sa pakikisama. Di ba? Maraming maraming bagay na kailangan mag-take ka ng risk. Pero make sure na malulusutan mo yon lahat. 'Di ba? Huwag takot mag-isip ng outside the box.
'Di ba hangga't maaari magtulungan kayo sa puwesto nyo. Walang inggitan. Yun ang nakakamatay sa lahat talaga yung ano ah, yung hindi kayo same page nung mga katrabaho nyo. 'Di ba? Now, nung nag-resign ako, 'di ba? Wala na ako sa Ace Hardware. Ako pa rin ang tinatawagan ng mga mall manager. Eh, ma'am, wala na ako eh. Ah, ganun? Eh, walang kwenta si ano eh. Walang kwenta kausap si Jerome eh, 'di ba? Mga ganon. Wala na akong magagawa doon. Sabi, yun ma'am, eh, kung ako lang nandyan, wala kayo sanang problema. Oo nga eh, 'di ba? Wala eh, may mga nabibuild ka kasi na influence din sa mga ganong bagay. 'Di ba? Ang lesson kasi dito, ah, walang mangyayari sa'yo kung hindi ka magte-take ng risk. 'Di ba? Nakakatakot nga naman talaga mag-risk. Pero kung mami-make sure mo naman na magiging smooth yung mangyayari, malaki ang reward nun. 'Di ba? Di ko alam kung saan na tayo napunta-punta sa kwentuhan natin eh. Pero yun lang ano, back naman tayo dito. Ewan ko tong ka-bullshitan na to, hindi ko talaga to naiintindihan kahit kailan. Dapat yung mga subordinates mo, minamahal mo. Kasi lagi nyo iisipin mga kababayan ko, kapag yung mga yan ay sinalo mo, sasaluhin ka rin ng mga yan. Sa isang pag nagtatrabaho kayo, ang dapat mong kaibiganin dyan, number 1, security guard. Yan ang pinaka-powerful sa lahat. Baka akala nyo paano-ano lang yung mga security guard na yan, pa relax-relax lang yan. Oh, walang pakialam yan. Pero ang pinaka-powerful dyan yung logbook eh. Logbook ng security guard. Yan ang number 1 mong kaibiganin yan. Na kahit late ka, pwede ka nilang sabihin hindi late. Di ba? Although may konting corruption, di ba? Pangalawa naman yung mga maintenance. Yan ang mga ano mo, yan ang mga kakaibiganin mo. Mga importanteng tao yan kasi pwede kang saluhin yan pag may sira sa store mo, 'di ba? Halimbawa, matagal nang sira 'yon, tapos nasita ka. Tapos kakausapin maintenance, kikindatan mo lang. Ngayon lang po 'yan. Ngayon lang po na nasira 'yan, pero matagal na. Nakakamiss din magtrabaho sa field, no? Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.